Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Magandang araw sa inyo. Abay, nagbabalik na naman tayo at may pag-uusapan na naman tayo mga kabayan. Eto na nga ay nagkakaroon na diyan mga kabayan sa Congress, no, ng tanggalan pagka hindi ka pabor na maging House Speaker muli, no, si Martin Romualdez mga kabayan. Kahit pa kaalyado niya sa partido, no, pagka hindi ka pabor, no, na maging leader ulit si Romualdez, tanggal ka. Ganon kalupit mga kabayan, nagkakaroon na ng barasuhan diyan. Ewan ko, no, mga kabayan, bakit gustong-gusto nila si Romualdez na maging House Speaker? Damay-damay kung sakaling magkaroon ng problema, may sasagot o walang makakalabas dahil si Romualdez ang namumuno. Ganon, takipan na lang, takipan mga kabayan. Ayaw ninyo mapalitan. Like for example, si Pulong mga kabayan, pwedeng maging House Speaker yan dyan. Kung sakaling si Pulong mga kabayan na maging House Speaker dyan, ano kaya mangyayari, no? Baka magkaroon ng kudita sa House of Representative. Nagkandawala na mga kabayan. Kita nyo, nabalita na humihingi na ng pasensya or sorry. Etong si Abante, si Dan Fernandez, no, si Boy Google, dun sa mga siniraan nila dyan sa House of Congress, mga kabayan. Sa mga vlogger. At ito pa, no, mga kabayan, di ba't pinapaliwanag lagi ni Auntie Claire, no? Dahil daw sa walang gutom program, marami na mga Pilipino ang hindi nagugutom. Abay, bakit dito sa balita natin mga kabayan na pakikinggan, parang kabaligtaran yata mga kabayan. So, siyempre, bago tayo magpatuloy, maraming salamat muna sa mga bagong subscribers natin. Sa mga hindi pa, inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe nang sa gano'y maging updated kayo sa mga video ang ina-upload natin. Ito na nga mga kabayan, pakinggan muna natin. Etong balita na to, patungkol diyan sa mga mas lalo pa dumami yung mga Pilipino na naghihirap mga kabayan. So, ibig sabihin, yung mga sinasabi nila diyan na gumanda, no, or mas dumami yung mga Pilipino na kumbaga nakaahon-ahon sa kahirapan ay kabaligtaran mga kabayan. Siyempre, sasabihin nila to fake news dahil hindi sila naniniwala ngayon mga kabayan sa mga survey. Pakinggan muna natin mga kabayan. Kalahati o 50% ng pamilyang Pinoy ang nagsasabing sila ay mahirap. Tapos, ayon yan sa pinakahuling self-rated poverty survey ng Social Weather Stations. Ginawang survey noong April 23 to 28. Ayon sa SWS, mas mababa ito ng 5 points kumpara sa nauna nilang survey. 42% naman ng mga pamilya ang nagsabing sila ay not poor. Pinakamataas daw yan sa kasaysayan. 8% naman ang nasa borderline. Pinakamaliit ang self-rated poverty sa Metro Manila na 33%, habang pinakamataas naman sa Visayas na umaabot ng 67%. So, ibig sabihin mga kabayan, no, yung mga sinasabi nila na statistic na pinalalabas dyan sa palas, hindi makatotohanan mga kabayan. Marami pa rin talaga na mga Pilipino na mas lalong humirap. Isipin ninyo mga kabayan, 50%, 50% yung mga Pilipino na sinasabing sila ay talagang naghirap mga kabayan. Akala ko ba yung umuunlad na, Auntie Claire? Auntie Claire, itong mga sinasabi mo na gumanda ang buhay ng mga Pilipino dahil sa pamumuno ng iyong magaling na amo. Bakit dito sa weather station na to o sa social weather reports na to, 50% yung mga Pilipino naghihirap. At may mga bali-balita pa mga kabayan na kumbaga mas lalo daw bumababa ngayon ang presyo ng mga bilihin. Abay, totoo kaya yan mga kabayan? Sa palagay ninyo, totoo ba na nangyayari sa ating bansa yung pagbaba ng mga presyo ng bilihin? Lalo na yung bigas mga kabayan. Sabi nila 20 pesos na daw talaga ngayon ang bigas. Meron na daw talaga. Totoo naman mga kabayan kaso sa kadiwa, no? At yung mga hirang na maaari lang makabili. Hindi yun pang kahalahatan mga kabayan, hindi yun pang nationwide, no, na programa ng administrasyon na ang makikinabang talaga ay lahat ng mga Pilipino. Para lang yun sa mga selected na Pilipino mga kabayan. Di ba? Tayo niloloko ng kainaman itong administrasyon na to. Pakinggan naman natin mga kabayan na rin nagkatanggalan na. Tinanggal mga kabayan ni Romualdez, no. Etong kanyang kasama, no, kasamahan dyan sa House Representative. Pakinggan naman natin to. Sinipa sa National Unity Party o NUP, si House Deputy Speaker at Cebu 5th District Representative Duke Frasco. Dahil umano ito sa pagtanggi niyang suportahan ang pagpapatuloy ng pamumuno ni House Speaker Martin Romualdez sa 20th Congress. Si Frasco ay asawa ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco na ni-retain ni Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto matapos ang cabinet shake-up.
Ang detalye sa agenda report ni Billy Vegas. Kinumpirma ni National Unity Party President at Camarines Sur Representative El Rey Villafuerte na tinanggal na nila sa partido si Deputy Speaker at Cebu Representative Duke Frasco matapos umanong tumangging pumirma sa manifesto na nagpapahayag ng suporta sa pagpapatuloy ng liderato ni House Speaker Martin Romualdez sa 20th Congress. Yun lang mga kabayan, pagka ikaw pala talaga hindi dyan na papabor, di ba totoo yung mga sinasabi mga kabayan na manifesto na gusto nila na si Romualdez ulit ang maging House Speaker. Totoo pala, no? Nagkakatanggihan pa noon, ito na mga kabayan, nagpapatunay ito na talagang mayroong manifesto na umiikot, no, or circulating dyan sa House of Congress para iboto, no, or ibalik ulit sa posisyon si Romualdez. Alam niyo, magkakaroon lang siguro ng kapayapaan diyan sa Congress, no? Kung si Bungit ay aaksyon, no? Sabihin niya, ayaw na niya si Romualdez na maging House Speaker. Kasi alam niyo mga kabayan, nagkakaroon na ng banggaan yung dalawang partido na yan, yung Romualdez at Marcos. Hindi man mga kabayan aminin or hindi man ibalita yung mga nangyayari, pero napansin na natin na nagkakaroon na sila ng banggaan dalawa mga kabayan. Kita ninyo, si Toby Chanco, 'di ba? Kinakalaban na itong si Romualdez. Ay saan nakakampi mga kabayan si Toby Chanco, 'di ba kay Bungit? Hindi lang nila mga kabayan talaga ilantad to na nagkakaroon sila ng banggaan na diyan. Nakibungit pa rin ang desisyon mga kabayan kung gusto niya talaga ng pagbabago, no? Or kung gusto niya talaga ng reconciliation. Una niyang tanggalin to si Romualdez kasi ito yung unang-unang nagpagulo mga kabayan sa sa bansa natin. Yung tao na yan. Tuloy natin. Isa ang NUP sa political parties na nasa ilalim ng supermajority coalition na sumusuporta kay Romualdez. Ayon kay Villafuerte, tahasang paglabag sa opisyal na posisyon ng NUP sa usapin ang desisyon ni Frasco. Dagdag pa niya, dapat ay nakipag-usap muna ito sa mga opisyal ng partido bago isinapubliko ang kanyang pagsalungat sa anyay unanimous party decision. Nadawit din sa kontrobersya ang asawa ng kasalukuyang House Speaker. Ilang espekulasyon kasi ang kumalat sa social media tungkol sa umano'y balak ni Tingog Party List Representative Yeda Romualdez na tumakbo bilang gobernador ng Cebu. Inilipat na raw kasi nito ang kanyang residency sa Liloan para sa susunod na halalan. Giit ni Representative Yeda, ang mga ito ay false, misleading at political intrigue lang. Giit niya sa isang pahayag, hindi siya tatakbong governor o sa anumang local position sa Cebu at hindi raw niya binago ang kanyang residency. Nanawagan ito sa mga nagpapakalat na peking impormasyon na huwag gamitin ang kanyang pangalan sa kanilang makasariling political interest. At sa huli ay hinamon pa ang mga botante ng Cebu na huwag siyang iboto sakaling makita ang kanyang pangalan sa balota. Naglabas din ng Napaka-hypocrite naman mga kabayan ng mga ganong pahayag, diba? Naniniwala ba kayo sa mga ganong sinasabi nitong mga to, na mga politiko na huwag kayong iboto? Napaka-imposible mga kabayan. Kasi alam naman natin, no, kahit na anong mangyari, magkadayaan pa nga, magkabilihan ng boto, gusto sa manalo lang sila. Tapos ito, mga kampanya ng wag iboto mga kabayan. Digat niloloko ng totoo mga Pilipino dito sa mga pinagsasabi na to. Kita ninyo, hindi lang sumang-ayon yung kasamahan ni Romualdez na siya ay maging House Speaker. Kita nyo tinanggal. Bakit tinanggal? Kung ayaw lang naman mga kabayan na bumoto na maging House Speaker ulit siya. Diba? Kung para yan mga kabayan, kung patas, no, yung kanilang mga sinasabi at gusto lang nila ng kumbaga transparency, bakit mo tatanggalin? Diba? Bakit mo tatanggalin? Kasamahan ninyo diyan, hindi naman porkit kasamahan ninyo, pare-paras kayo ng gusto. Diba? ng pahayag ang Kamara. Ayon kay House Spokesperson Princess Abante, hindi pinipilit ang suporta sa loob ng Kamara at iginagalang ni House Speaker Romualdez ang kanya-kanyang desisyon ng mga kinatawan. Nasa 285 na miyembro na rin daw ng Kamara ang nagbigay ng kanilang formal endorsement pabor sa House Speaker. Hindi rin umano natitinag ng anilay political noise si Romualdez na nakatuon lang ang kapakanan sa publiko. Para sa agenda, Billy Beg. Kita ninyo yung sabi ng anak ni Abante na malaya daw mga kabayan, pero pagkasalungat ka sa gustong mangyari, tanggal ka kahit kaalyado ka. Ganon mga kabayan. Talagang patawa tong administrasyon na to, no? Napakagulo ang mga kabayan na nangyayari sa gobyerno nito ni Bungit. Kasi si Bungit mga kabayan talaga, no? Ay napaka-weak kasi hindi niya makontrol, no? Yung mga aso niya.
Hindi ko alam mga kabayan kung aso ba niya si Tambaloslos o siya yung aso ni Tambaloslos mga kabayan. Pakinggan naman natin to si Senator Tolentino. Ito yung may pinapaliwanag dito. Alam nyo yung pagdating dyan sa impeachment na yan, no. Napakarami ng mga ang Senate ngayon mga kabayan ay nagkakahati-hati na sa nangyayari ngayon. Pati yung mga bagong Senate na halal, like for example Tito Soto, no. Hindi sang-ayon diyan sa sinasabi ni Tolentino na terminated na iyang impeachment na yan at hindi na makakatawid. Tapos ang sinasabi ng iba naman ng mga senador, hindi makakatawid yung impeachment or hindi na, napakagulo mga kabayan, gumulo sila ng gumulo dahil sa impeachment. Kung tutuusin mga kabayan, no, ang pinagtatalunan nila dyan yung 125 million confidential funds. Napakarami mga kabayan ang mayroong confidential funds. Bakit yung vice presidente lang? Bakit hindi rin imbestigahan yung pambabribe ni Romualdez? Diba? Yung pambabribe niya dyan sa mga congressman para pumirma. Yun naman mga kabayan na hindi na bago, no? Hindi na bagong tugtugin yun. At marami na yung mga nagpahayag na talagang totoo na nagkaroon ng bigayan mga kabayan sa mga congressman. Kaya din isa siguro, no, na gusto nitong mga congressman na nakatanggap na to, na ang maging House Speaker muli itong si Romualdez para tuloy mga kabayan ang pamimigay ng pera, 'di ba? Partner, nasa atin ng linya si Senator Francis Tolentino, ang Majority Leader po ng Senado. Magandang umaga po sa inyo, Senator. Good morning po. Magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Live din po siya via Zoom. Nasa Zoom din si Sir. Opo. Sir, ayun po, yung pong sa impeachment, sabi po ninyo nung Monday, functionally dismissed na ito pero meron hong mga umaangal. Dapat mag-convene ang Senado bilang impeachment court at ituloy ang paglilitis. Ano po ang inyong tugon dito, Senator Tolentino, sir? Hindi ko naman po sinabi na pag functionally dismissed ay hindi na mag-constitute ang impeachment court. Ang maliwanag po doon sa buod ng sinabi ko, pag hindi po natapos ang paglilitis ng impeachment court by June 30, 3-0, hindi yung 1-3 na sinid the adjournment, I think to si Tolentino mga kabayan bumabawi, no? Siguro bumabawi ito mga kabayan sa mga Duterte. Kasi noon, himod tumbong din to mga kabayan sa dating administrasyon. Diba? Kaya ito yung naging senador mga kabayan dahil sa mga Duterte. Sumalungat siya sa mga Duterte. Lumipat siya sa alyansa mga kabayan. Siguro napagtanto nito na talagang pagka kumalaban ka sa mga Duterte, wala kang magiging posisyon sa gobyerno. Hindi ka ibuboto ng mga Pilipino, 'di ba mga kabayan? O tuloy na rin. Functionally dismissed na. So hindi naman po ito yung ura-urada na pagdating ng hindi pa naghihiring, hindi nagko-constitute ay dismissed na. So yun po yung gusto kong paliwanag, siguro hindi naunawaan kaagad noong iba. Kasi po sinundan po yung inyong argumento na functionally dismissed na ito for lack of time ni Senator De La Rosa doon sa kanyang resolution. Sabi niya, iba yung klase nga yung resolution, binabanatan yung Senado sarili niya. Kasi sinasabing for failure to act on the articles of impeachment received nung ganung February, hindi inaksyonan. So pinapadismiss at dahil doon po sa binanggit ninyo na hindi naman natatawid na ito dapat sa kasunod na Kongreso, pinapadismiss. Kaya po nagkaroon ng worry, ng concerns na hindi kayo magkukonvene sa impeachment court, Senator Tolentino. Ganito po yun. Hindi ko nabasa, hindi ko tangan yung kay Senator De La Rosa, pero yung kanya po siguro, yung tenor ng kanya ay prospective. So ibig sabihin, even without doing anything, when the clock reaches midnight of 30 June, tapos na. Even without a formal dismissal, even without a declaration. That is the meaning of functional dismissal. So, Kapatahong motion. Tama yung sinasabi mga kabayan ni Atty. Sal Panelo noon pa na talagang pagpasok ng 28th Congress terminated na yung yung impeachment na yan. At kumbaga kung yan itutuloy mga kabayan, panibagong kumbaga iti-take ng 28th Congress na bago as if new na impeachment. Diba't nasabi mga kabayan itong mga magagaling nating senador at ng mga ibang magagaling na lawyer na pagka yan ay tumawid at kinuha ng inadapt ng 28th Congress, bagong repilation yan ng impeachment. So ibig sabihin mga kabayan, hindi rin uubra kasi nga sa isang taon, isang beses lang mag-file ng impeachment complaint. 'Di ba? So diyan pa lang mga kabayan, talagang wala nang laban yung impeachment na yan sa ating Vice Presidente. Nagpupurso lang talaga diyan mga kabayan, itong mga Makabayan Black, si Narisa Ontiveros para ma-eliminate ng mga kabayan ng Vice Presidente. Pero mas maganda talaga magkaroon ng trial mga kabayan. Nasa ganon, maisiwalat ng ating Vice Presidente yung mga sinasabi nila na lumabag o merong paglabag dyan sa confidential funds.
mailatag niya yung mga ebidensya niya, mga kabayan, at lumabas, no, yung mga ibinibintang sa kanya, no, na which is noon, di ba't naalala ninyo na may mga white envelope, mga kabayan, na pinamimigay sa DepEd na galing kay Lisa Tanas, mga kabayan. Mas maganda yon na magsimula yung trial, mga kabayan, na sa ganun lumabas kung sino ba talaga ang punot dulo niyan. At pangalawa, for sure, mga kabayan, Dawit diyan ang nasa Malacanang. Dawit din dyan, mga kabayan, itong si Romualdez. Tingin ko, no? Kasi noon, magkakasangga sila, mga kabayan. Di ba? Kung maalala ninyo, hindi naman magbibigay si Lisa Tanas nung envelope na yan kung hindi sila close pa noon ni BP Sara, di ba? So doon pa lang, mga kabayan, sulit na yon pagka yun, mga kabayan, ay nailabas ng ating Vice Presidente. Kasi nung pinatawag yan sa Congress, wala man lang, mga kabayan, tanong patungkol sa kanya. Ang nagkakaroon lang ng tanong ay doon sa mga staff niya, na which is ang ikino-complain nitong mga congressman na to ay yung Vice Presidente. 'Di ba, mga kabayan? Kung noon napasagot nila si BP Sara diyan sa Congress, mas maganda at malalaman natin kung ano ba yung mga ikino-complain nitong mga congressman na to. Kaso wala, mga kabayan, naging ano lang doon si BP Sara, naging commercial ng mga mainstream media. Makikita nyo, nandun lang siya nakaupo, hindi tinatanong, mga kabayan. 'Di ba? Sus Mariosep. Pero sir, kasi final ho niya yung resolution. Kaya ang dating is, teka muna, magbobotohan pa ho ba kayo kung magkukonvene kayo bilang impeachment Sabihin po court? noon, ang ibig sabihin po, hindi ko tangan dito yung nakita ko lang yun sa mga post-post. Opo. So ang ibig sabihin po noon, kagaya nung sinabi ko, kasi yung sinabi niya, na-inspire daw siya doon sa sinabi ko. Opo. Ang ibig sabihin po noon, pag tumakbo yung oras at nagkaroon ng trial, o hindi nagkaroon ng trial, basta dumating yung clock, yung constitutional clock ng alas 12 ng ating gabi, tapos na yon even without doing anything. Diba? Siguro yung mga ibang mga legal scholars naman, sinasabi na you cannot do that. Marami hong nagsasite na bawal daw po yung sinasabi na motion to dismiss. Dismiss, opo. Opo. So, gusto po nating kasi marami nagsasite ng US jurisprudence, saan sila humuhugot. So paliwanag, the first time nagkaroon ng ganyan dismissal, recent vintage lang yan, April 17, 2024. Si Secretary, IT research na ito, si Secretary Mayorkas ng Department of Homeland Security, nag-move si Senator Schumer sa US Senate to dismiss the articles of impeachment. So natapos po kagad yun, hindi na natapos yung proceedings, nag-motion to dismiss na lang sa US Senate. Nag-dismiss yung kaso noong secretary, without a full trial, without a full trial. Nagbutuhan po yung US Senate 51 to 49 So, to dismiss 2 articles of impeachment against Secretary Mayorkas. Ito po yun. So, dyan din, mga kabayan, babase itong mga senador, no? Dyan sa sinasabi ni Senador Tolentino. Kaya nga, mas maganda talaga na kumbaga pagbutuhan na lang, no? At alam naman natin, sabi nga ni Senator Ping Lacson, talagang lamang, mga kabayan, ng mga senador na against dyan sa impeachment na yan, diba? Yan yung sinabi ni Senator Ping Lacson. Pero mas maganda daw magkaroon ng trial. Nang sa ganon, mga kabayan, ma-acquit ang Vice Presidente nang dumaan sa trial. Dumaan ba sa proseso, mga kabayan, na mapapakita ng ating Vice Presidente na talagang siya ay walang ginawang anomalya dyan sa sinasabi nilang paggastos ng confidential funds. Yun yung the best doon. Yun yung napakaganda rin, mga kabayan, na nagustuhan natin sa pagpapaliwanag ni Senator Ping Lacson. Alam nyo naman niya si Senator Ping Lacson, di ba? Sumapi din niya sa alyansa. Pero pagdating, mga kabayan, dyan sa mga kumbaga legal, magaling din yan, mga kabayan, si Senator Ping Lacson. At katulad na lang nung mga nakaraang budget, no? 'Di ba? Sinabi niya na the most corrupt budget yung budget ni Bungit, mga kabayan. Naku, napakaganda niyan, mga kabayan, talagang magkaroon ng trial. Malalaman natin mas okay 'yon, mga kabayan, kaysa tayo ay nakanganga dito, no? Hindi naman sa gustong-gusto natin, hindi naman sa sinasabi natin na gusto natin yung Vice Presidente ma-impeach, pero kumpiyansado kasi tayo, mga kabayan, na yung Vice Presidente ay hindi nagkaroon ng anomalya diyan sa confidential funds na tinatawag nila. Yan yung lagi niyong tatandaan, mga kabayan. Kaya yung iba dito sa comment section, gusto nila na magkaroon ng impeachment. Yung iba, wag nang ituloy yung impeachment kasi sayang lang sa resources, sayang sa oras, diba? Pero pare-paras lang naman, mga kabayan, tayong may punto. Pero mas maganda talaga magkaroon ng trial. So, yun lang, mga kabayan. Hanggang dito na muna yung video natin. Ingat kayo palagi. At alam niyo ang nangyayari ngayon sa administrasyon, hindi pa progress, walang progress, no?
paurong tayo mga kabayan. Kaya ngayon malapit na naman ang tag-ulan. Aba, delikado na naman mga kabayan. Baka yung flood control na yan, wala na. Baka was out na ng tuluyan mga kabayan. Or di kaya naman, magkakaroon na naman ng maraming budget para i-fix yung flood control. Tapos wala ding mangyayari. Magaling pa sa Davao mga kabayan, binuksan na yung tunnel, no? Nagkaroon sila ng pinapakitang tunnel, no? Long tunnel mga kabayan sa Pilipinas. Yung sa Davao na binuksan, no? Project pala yun mga kabayan ng kontraktor pala nun, mga Japanese. So ayun lang mga kabayan, see you sa susunod na video. Ingat kayo palagi at adios mga kabayan.